Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagtangkilik dito po sa ating programa, Preach the Word. Ako po ay narito, kamukha ng sabi ng ating Panginoong Hesus, Preach the Good News. Kaya tayo pong lahat ay may responsibilidad na ipangaral ang magandang balita. Ano po ang magandang balita? Ang magandang balita ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Sa hapong ito, tatalakayin ko po yung tanong na meron bang pagpapala dyan sa isolation? Meron pang blessing? Meron bang positibong mangyayari sa pagka-isolated po natin? Opo, kung titignan po ninyo ang Biblia po ang katugunan. Kamukha po ng sinasabi ni Ronald Reagan, lahat po ng solusyon sa ating mga problema ay matatagpuan sa salita ng Diyos. Sinasabi po dyan na meron pong pagpapala sa isolation. Ano po? Makikita po natin si Saint John ay na-isolated po. Siya po ay dinala po dyan po sa island of Patmos. Makikita po natin he was isolated dahil po nangangaral siya tungkol sa ating Panginoong Hesukristo at siya po ay nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So yun pong si Titus Flavius Domitian, ng Emperor ng Roma, gustong magpasamba ano po, at ayaw sambahin ng mga apostol. So sila po ay binalanggo, sila po ay in-isolate. Isa po dyan ay walang iba kundi si Saint John. Ano po? At doon po sa kanyang pagka-isolated, ano po, doon po sa kanyang isolation, makikita po natin, number one, nakita niya ang Panginoong Hesukristo. Makikita po ninyo yan sa Revelation chapter 1. Apocalypse o ang tawag ay unveiling. Ano po? Doon nakita niya ang Panginoong Jesus, nagsalita ang Panginoon at nagpakita ang Panginoong Jesus sa kanya after 60 years. Nung mag-ascend po ang Panginoon ay nagpakita muli siya kay Juan. At kay Juan po makikita natin, ipinakita ng Diyos yung kanyang magnificence. At ito po ay patuloy nating tinatalakay sa hapong ito. Talakayin po natin yung sinabi ni Juan na pagpapala na nakita niya ang Panginoon na ang kanyang mga mata ay parang blazing fire. So makikita po natin dito na kahit po sa Biblia, ano po, alam natin ang fire ay tumutunaw. Ano po, makikita po natin diyan po sa Daniel chapter 3, dapat po nasunugin po yung 3 Hebrew children. Sila po tunawin at patayin doon, pero hindi po sila natunaw at hindi po sila namatay. Makikita po natin na yun pong blazing fire dyan, yung pong mga mata raw ng Panginoon ay nakakatunaw po, ano po, at makikita po natin dyan na nangyari na yun pong tingin ng ating Panginoon, ano po, kay Apostle Peter. Alam niyo po, mayroong pagkakataon na nag-alisan po yung mga disipulo ng ating Panginoong Jesus at nangako po si Pedro na hindi niya itatatwa ang ating Panginoong Jesus. Pero ang sabi po ng Panginoong Hesus sa kanya, before the rooster crows, you will deny that you know me. Sabi po ng Panginoon 3 times. At ito nga po ay nangyari. Itinatwa ni Pedro na kilala niya ang Panginoon. Minsan may lumapit sa kanyang babae. Nung inaresto po ang Panginoon, nang tinanong sa kanya, kasama ka rin nila, di ba? Alam niyo po, i-deny po ni Pedro po yun 3 beses. At makikita po natin, pagkatapos na itatwa niya ang Panginoon, tumilak po yung manok at tinignan po siya ng Panginoong Hesukristo. Naalala po ninyo, nagkasalubong po yung tingin ni Pedro at saka ng ating Panginoong Jesus. At ang sabi ng Biblia, siya po ay umiyak. Ano po? Bakit po umiyak si Pedro? Siya po ay natunaw, siya po ay nabagbag masyado doon sa tingin ng Panginoon. Sapagkat hindi siya tinignan ng Panginoon bilang panunumpa, bilang curse. Ano po? Tinignan po siya with love. At makikita po ninyo with compassion, with mercy, and with grace. Kaya po bumalik si Pedro sa ating Panginoong Hesukristo. Ganun din po sa atin. Ano po doon sa ating isolation? Tandaan po natin, we have a merciful God, we have a compassionate God. Meron pong Diyos na palaging nakatingin po sa atin. Ang sabi ng Biblia, the eyes of the Lord are on the righteous, are on everyone, ano po, to support all of us. Tinitingnan po kayo ng Panginoon at hindi kayo pababayaan ng Panginoon. At makikita po ninyo, sinabi din po ni Juan na yung daw pong boses ng Diyos ay parang dumadagundong na mighty rushing waters. Ano po? Kami po ay nakatira dito sa San Diego at dito po ay malapit kami sa beach. Ano po? At alam ko po yung tunog ng alon na yung pong rush ng
ng alon. Ano po, ito po ay malakas na nagsasabing yung boses ng Panginoon ay makapangyarihan. At makikita po natin yung kapangyarihan ng Diyos ay ipinakita nun pong creation. Pansin po ninyo, dyan po sa Revelation o dyan po sa Genesis 1, makikita po ninyo nung madilim po dito sa sanlibutan, sabi ng Panginoon, let there be light, and there was light. So sa boses ng Panginoon lamang, sa kanyang salita, nagkaroon po ng creation, nagkaroon po ng puno, nagkaroon po ng araw, nagkaroon ng buwan. Everything that exists came from the Lord. Sabi nga po ng Genesis or John chapter 1 verse 3, nothing in this world will be created without Him. So ang boses ng Diyos ay makapangyarihan, nilalang niya po ang sanlibutan. At saka po sinasabi dyan sa Hebrews 1:3, ano po, He sustains the world through His word. So makapangyarihan ang boses ng Panginoon. Ano po, ito po ay nasusustain, yun pong solar system through the word of the Lord. At makikita rin po natin sa Biblia, naalala po ninyo merong centurion na ang kanyang servant ay may sakit. Ano po, ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi ka na kailangan pumunta sa bahay namin. Sabihin mo lamang ito at ito ay gagaling yung aking lingkod. At ganun nga po ang nangyari. Noon pong sinabi lang ng Panginoon, ano po, gumaling nga po yung servant ng centurion. So makikita po natin, makapangyarihan ang salita ng Diyos. At makikita po natin sa Matthew chapter 4, nung nagkaroon po ng struggle, nung nagkaroon po ng encounter si Satan at saka po si Jesus, sabi po ni Jesus, it is written, it is written, it is written. Ano po, many times, at umalis nga po si Satanas dahil siya po ay natalo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa makatwid sa mga sandaling ito, sa inyo pong isolation, ano po, gamitin po natin ang salita ng Diyos na makapangyarihan, we declare it, we meditate on it. Sabi po ng Panginoon kay Joshua nung mamatay po si Moses, kahit na siya po ay bata, sabi ng Panginoon, magtatagumpay ka kung you will meditate, you will meditate, you will declare the word of God. I will be with you, be strong and be very courageous. At nagtagumpay nga po si Joshua, he was able to go to the promised land at dinala niya po yung mga anak ng mga Israelita eventually. So makapangyarihan ang salita ng Diyos. Gamitin po natin sa oras ng pandemic, sa oras po ng uncertainty, sa oras po ng coronavirus, sa oras po ng mga pagsubok sa buhay. Use the word of the Lord. And look at the presidents of the United States. Sabi po ni Andrew Jackson, ano po, the Bible is the rock on which our republic stands. Kinuha po ang bylaws, ang Constitution and bylaws ng Amerika sa pamamagitan ng Biblia o sa Biblia po. Ano po, the word of God is powerful. Continue to use it in your isolation. At makikita rin po natin na nag-testimony po makikita po natin na nag-testify din po si John na nakita po niya yung mukha ng Panginoon na ito po ay makinang, ito po ay makinang, dyan po sa Revelation chapter 1. At naalala ko po, totoo po yun, doon po sa aklat po ng Mateo. Nung kasama po ni Jesus, si Peter, James, and John, doon po sa isang mountain ay nag-transform yung mukha ng ating Panginoong Hesukristo. At makikita po natin na doon po sa transfiguration ng Panginoon ay napatira pa po yung mga disciples. Ano po? Alam niyo po, makapangyarihan po yung tayo ay nasa presensya ng Diyos. Si John po, nung makita niya ang Panginoong Jesus, ang kanyang response ay magpatira pa sa Panginoon. And I hope po, dito po sa pandemic na ito, makita natin hindi lang po yung virus, hindi lang po natin makita lahat po ng mga problema, kundi makita po natin yung ganda ng mukha ng Panginoong Hesukristo. So sa gabing ito, sa hapong ito, nais ko po kayong i-encourage. Meron pong blessing sa isolation. Tinatanong mo, Brother Mike, ano ang blessing sa isolation? Ano ang blessing sa quarantine? Ano ang blessing dito
dito sa hiwalay tayo sa society, ang blessing po diyan ay makikita natin yung magnificence ng Panginoon, yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang karikitan. Kamukha po ng sabi ni John, diyan po nakita niya yung magnificent presence of Christ. Nakita niya yung mga mata ng Panginoon, narinig niya yung boses ng Panginoon, at nakita niya yung brilliance ng mukha ng Panginoon na nagpapatunay na siya po ay buhay, hindi po patay ang ating Panginoong Hesukristo. Kung siya po ay buhay, matutulungan kanya sa oras na ito. So kung sa mga pagkakataong ito, kung ikaw ay nakikinig sa akin at sinasabi mo, Brother Mike, nadidepress ako, anxious ako, nawawalan ako ng pag-asa dahil dito sa coronavirus o dahil dito sa pandemic na ito, ano ang aking gagawin? Kapatid, sa iyong isolation, don't forget, you can have an encounter with God. You can have or you can experience the magnificence of Christ. Ano po, hindi lang po itong coronavirus, hindi lang po itong bagsik at ferocity nitong coronavirus, may experience nyo rin po yung power ng ating Panginoong Hesukristo. And I pray that you will experience the magnificence of Christ, that you will have an encounter dun po sa presence ni Christ. Kamukha po ni John when he was on the island of Patmos, he saw the Lord Jesus Christ and he was comforted because of the Word of God. And I pray that today you will be comforted through the Word of the Lord. It is powerful when He speaks, it happens. So sa mga sandaling ito, I want to pray for you. Ano po, kung kayo po ay frontliners, serving the community, I want to pray for you sa mga sandaling ito. Let's pray. Father, thank you for your words today, assuring us, O Lord, that in the midst of this pandemic, kahit kami po ay isolated, kahit kami po ay quarantine, Panginoon, that we can experience your magnificence, we can experience your supremacy, we can experience your grace, we can experience your power. Lord, through your words, this world was created. I pray that you speak healing to those who are sick. I pray that you speak encouragement to those who are down, to those who are depressed, to those who are affected by this virus in the name of Jesus Christ. I pray, Panginoon, ay comfort mo sila through your words. Lord, kaming lahat ay bumalik doon sa katotohanan na by your words, Lord God, this world was created. Sabihin mo lang at mangyayari ito, Panginoon. And you have spoken your will through the Bible. I pray that all of us will meditate on it and read it. Thank you, Lord. And again, salamat po, Panginoon, na sa oras na ito, ikaw ay nakatingin sa amin. Tingin na merong awa, tingin na merong pag-asa, Panginoon, tingin na merong compassion sa bawat isa. Lord, sino man ang nadadown, sino man ang feeling hurting, nawawalan ng pag-asa, I pray na tumingin sila sa iyong mata, Lord. Help them to open their spiritual eyes para makita nila yung iyong glory, Panginoon. I entrust them to you, Father, in the name of Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit. I pray for our frontliners, Panginoon, everyone that serves the community. Lord, protect them and shield them with your blood. And I pray, Lord, to those who are hopeless, affected by this virus, I pray, Lord, that you sustain them, supply their needs in the name of Jesus. And thank you for the healing, Lord. We give you praise and glory for the power of your words. Thank you that we can have an encounter with you. We can see your magnificence, Lord, in spite of isolation. This we pray, Father, in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Salamat po sa inyong pakikinig. Ito po muli si Brother Mike. Nagpapasalamat po ako sa mga tumututok dito sa ating programa, Preach the Word. God bless you po. I'm here to preach the good news. Ano po? Hello, Oasis family, and hello, Facebook friends. God bless you all po.